Isang magandang araw po muli sa ating mga kapalay. Mayroon po ulit tayong tanong para sa ating segment na Tanong ni Kapalay. Ito po ay nagmula kay Kapalay Johnny na taga Aurora. Ano daw po ba ang magandang pang-spray o pang-control sa ulmog o yung tinatawag po nating brown plant hopper o yung BPH? Una po, alamin po muna natin bakit nga ba nagkakaroon ng atake ng BPH. So ito po ay isang uri ng pesting insekto na nakadapo po sa mga puno ng palay natin. Ang ginagawa po nila ay sinisipsip nila yung katas ng ating mga halamang palay at kung sobrang dami nila ay kaya po nilang matuyo dahil naubos na yung katas ng palay. Kaya kung makikita po natin, nagkakaroon po ng hopper burn o yung biglaang pagkatuyo ng ating mga pananim. Paano nga po ba natin ito mapapamahalaan? Una po ay magsabayan tayo ng tanim sa ating lugar para kalat po yung mga peste at madami po yung mga magiging source o pagmumulan ng mga kaibigang pulisap po natin. Pangalawa po ay iwasan po nating mag-spray ng lason, lalo na po yung mga insecticide sa unang 30 hanggang 40 araw ng ating tanim. Dahil sa mga ganitong estado po ng ating tanim sa ganitong edad ay may kakayahan pa naman pong bumawi yung ating pong mga palay sa mga sira po ng mga insekto, lalo yung mga kumakain sa dahon. At doon po sa mga ganitong edad ay kasulukuyan po na dumadami yung populasyon ng mga beneficial insects natin o yung mga kaibigang pulisap. So pagdating po ng isang buwan ay mas marami na po yung kaibigang pulisap natin, kaya hindi na po problema. Ngayon, kung lagi kayo nag-i-spray, ay mas tinatamaan po yung mga kaibigang pulisap natin. Kaya ang nangyayari, mas dumadami na po yung mga pesteng pulisap. Lalo po pag BPH yung atin pong kalaban. Kasi mabilis po silang magparami. Iwasan po yung sobrang kapal ng tanim natin. Sundin po natin yung tamang agwat ng tanim. Iwasan din po natin yung laging babad sa tubig na palayan para hindi po maging favorable yung condition sa pagdami ng mga peste. At syempre po, iwasan natin yung sobrang paglalagay ng pataba, lalo na ng urea. Kasi kapag sobrang yabong ng tanim natin, mas kumakapal po yung dahon niya, nagiging malapad. Halos hindi na po nakakapasok yung sikat ng araw sa loob ng puno ng palay. Kaya dumarami yung mga pesteng pulisap, kaya po ng BPH. So kung meron na po tayong BPH na napapansin sa monitoring natin, isagawa na po natin yung alternate wet and dry na irrigation. So kung mayroon pa rin doon po sa panahon na may bunga na yung atin pong mga tanim na palay, kailangan po natin ay pataasin naman yung tubig para umangat po yung mga BPH doon po sa puno at ma-expose po sila doon sa mga beneficial insects natin o kaya maarawan po sila. So umalis po sila sa puno ng palay at kung gagamit po tayo ng lason, yan, kailangan po muna na tamaan po natin yung mga peste. So pataasin natin yung tubig and then gumamit po tayo ng lason na anti-feedant at yung pong makapagpaparalisa sa kanila. Ang ilang example po na pwede po ninyong gamitin ay pymetrozine, thiametroxam, trypomexopyrin, clothianidin, yung karaniwan pong lambda, cyhalothrin, o beta-cypermethrin. Yan po yung mga ilan na mga lason na pwede pong gamitin para mapigilan po yung pagkain nila at mapigilan din po yung pagdami po nila. So kailangan po dito ay tamaan po sila ng lason. So palalimin po natin yung tubig para ma-expose po sila. At kung sa tingin po natin ay hindi po epektibo yung paggamit po natin ng lason, isang klase ng lason, kung gagamit po tayo ulit ay ibang klase po ng lason yung gamitin natin para hindi po ma-immune
yung atin pong mga peste. At kung may mga tanong pa po kayo tungkol sa pamamahala ng BPA, ay pwede po kayong mag-message dito po sa amin, sa aming Facebook page. Pwede rin po kayong mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center 0917-111-7423. O kaya naman, bisitahin po ninyo yung pinoyrice.com. May mga babasahin na libre po ninyong madadownload, mapapanood, o mapapakinggan ang mga interviews sa mga experts po dito sa PhilRice. Nakatuwang po natin sa pagpapalaganap po ng mga teknolohiya sa pagpapalayan. Isang magandang araw po sa ating lahat.